dear beloved, Boss Mike Cervera. Ang ilang legal experts maging ang mga bumalangkas ng 1987 Constitution kung legal ba ang pagbalik ng Senado sa Kamara ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Joseph Morong. Ayon yan kay Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Tila dinidiskaril daw ng ilang senator judge ang impeachment proceeding nang iremando ibalik nito ang Articles of Impeachment sa Kamara para humingi ng sertipikasyon na hindi labag ang impeachment complaint sa saligang batas. Ayan na, mga kababayan, no? Burahin ang kilay. Lang yan ka, Hermes Valdez. Sige, tuloy. May mga nagsasabi kasing dahil ang pang-apat na reklamo ang nirefer ng Kamara sa Senado, labag umano ito sa constitutional provision na isang impeachment complaint lamang ang maaaring ihain sa loob ng isang taon. Yes. Kasi that's not part of their powers. Kasi if there is a constitutionality issue, that's the Supreme Court. These people have another agenda other than obeying the mandate of the Constitution. Kasi self-executory yung Constitution eh. Nakakalimutan yata nila that they're senators because the people voted them as senators. So they are senators of the people. They are not senators of Vice President Duterte. Hindi! Vice President. Oo, senador sila ni Duterte, ni Buday. Yun na yan. Oo, mga kababayan, itong 18 na to, senador ni Buday. Senador ni Buday. Ulit-ulitin natin mga kababayan. Yung 18 na yan, abay senador ni Buday, hindi natin mga senador yan. Ipamigay na natin sila kay Buday. Mga walang yawa, mga walang silbi, mga kababayan. Dapat mag-inhibit themselves if they have any integrity. Para kay UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, unconstitutional ang ginawa ng Senado. Bukod sa wala ito sa konstitusyon, wala rin daw ito sa rules of procedure ng Di ba? Eto, may inaabante si Joey Tolentino. Magkano kaya bayad kay Ascuna? Pagpabor ang desisyon o gawa sa Duterte, no issues. Tatalakayin natin sa mga susunod. Senado. Insulto rin daw ito sa Kamara dahil hindi naman katulad ng Korte ang Kongreso na may higher at lower court. Correct. Dapat ma-offend yung House. Yung remand, essentially, second guesses yung House kung ano yung ginawa niya. No? The Senate, higher. Co-equal sila, nire-respeto na lang yung isa't isa. Hindi naman kini-question ng Senado pag ang House nagpapasa ng bill sa kanila kung sinunod ba ng House yung proseso nila. So bakit kine-question ng Senado ngayon kung sinunod ng House yung proseso nila sa pagpapasa ng impeachment complaint? Correct. Wala kayong karapatan na kumisyon, mga animal kayo. Itong 18 na mga senador, walang karapatang mangwestiyon. Ang may karapatan lang po ay yung depensa, si Buday. Si Buday, yung kampo niya, ang dapat mangwestiyon dyan. Talaga, no? Ayon kay Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan. Hindi nga yung chisan nangyari. Isa ka rin eh. Isa ka rin eh. Okay na. Isa rin po mga kababayan, pinipilit pa kaya nagagalit yung tao sa'yo eh. Di ba? Ang gawin mo, Chis, abay dapat pamunuan mo ng maayos. Dahil ikaw ang presidente ng alin, diyan sa Senado. Kaso, iba yung nangyayari. Sige, maggaling-galingan kayo. Maggaling-galingan kayo. Tandaan yung mga pangalan nito. Galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. ayon naman kay retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na isa rin sa nagbalangkas ng saligang batas, unprecedented o hindi pa nangyayari ang ginawang pagbalik ng impeachment complaint. Pero Kita nyo, wala pa palang nangyayaring ganyan, ngayon lang. pinapayagan ito para masiguro ang malinis na pagtawid ng Articles of Impeachment mula 19th Congress patungong 20th Congress. Hindi naman yun yung plano na itawid sa 19 to 20 di ba? Mga kababayan,
Hindi naman yun yung plano eh. Ang plano, tatapusin nila. Tatapusin ng 19th Congress. Hindi na ho, isasali yung panglabing, pang-20. Di po ba mga kababayan? Kaso, eto, mga dahi-dahilan nila eh. Pinipilit talaga nila itawid eh. Tapusin nyo na yan. Kung walang kasalanan, may kasalanan, bahala kayo. Basta malaman namin ang yung depensa at saka yung ebidensya. Yan lang. Tapos na tayo. Ito rin ang pananaw ni Escudero ng questioning ni Senador Risa Ontiveros ang pagbabalik ng impeachment complaint sa Kamara. Ika nga din ni Justice Ascuna, makabago man, kakaiba man, hindi bawal o illegal dahil sa kapangyarihan ng Senado to try and decide all impeachment cases. Ngayon kung sa pananaw at palagay niya, Ito lang naman yan kasi mga kababayan. Ang dami pa nilang palusot. Pinending-pending nyo na yan eh. Dinelay nyo na ng napakatagal. Ano pa gusto nyong isipin ng taong bayan? Na talagang seryoso kayo? Sa trabaho nyong gagawin sa impeachment trial? Ngayon, pinagbigyan na kayo ng mahabang panahon na tinenggan nyo, tinulog nyo yan dyan. Sabi nga ng mga matatalino, dali-dali, dapat ginampanan nyo na yan. Trabaho nyo. Anong ginawa nyo? Mula Pebrero, Marso, Marso, Abril, Mayo, hanggang ilang buwan. Abay, halos 4 na buwan yung tinulugan. Tapos ngayon, ilang panahon na lang, kakapranggot na lang, na po pwede pa namang habulin sana, abay ginagawa nyo pa ng paraan para bitin-bitinin at i-delay yan. illegal yan. Ginagalang ko ang kanyang karapatan na questionin ito sa Korte Suprema. Yan na mga kababayan. Eto na. Pagka eto na, punta na sa Korte Suprema, mga kababayan, tapos na laban. Huwag nyo nang asahan. Oo. Wala na talagang mangyayaring impeachment trial kapag ka naglaban na sila sa Korte Suprema dahil yun naman talaga ang plano nila. Hindi natin naiintindihan pagkat usaping batas yan. Kaya mamayang gabi, mga kababayan, mag-iimbita tayo ng mga abogado na makakapagpaliwanag kung ano ba talaga ang dapat na mangyari at gawin ng Senado para matuloy ito. Ano po? Yan, mga kababayan. Ng kautusan ng Korte Suprema bilang abogado, ako'y tatalima doon. Ang mahalaga Kita nyo, ang bukang bibig ni Escudero. Punta na lang tayo ng Korte Suprema. Pinasa, mga kababayan, sa Korte Suprema yung trabaho nila. Pwede nyo naman kasing umpisahan na. Pwede nyo nang gawin at ipatawag ang dapat ipatawag. Pagsalitain ang dapat pagsalitain. Di po ba? Magsalaysay ang mga dapat magsalaysay. Kaso, wala na. Wala na. Wala na. Nga to, mga kababayan, maniwala kayo. Oo. Sa kahit na ano pa. Eto, pumapalag pa. Ang alin? Ang mga prosecutor. Pasok! Hindi raw muna tatanggapin ng House Oo. Prosecution Panel ang ibinalik na articles of impeachment ng Senado kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga miyembro ng prosecution, ipalilinaw muna nila sa Senado ang 3 issue na nakapaloob sa utos na inilabas ng impeachment court kagabi. May report si Brigada Haji Caaminio. So ano na ito? Ping-pong, mga kababayan. Ping-pong. Tira-tira. Pabalik, pak! Nag-ping-pong na sila. Ping-pong na, mga kababayan ito. Wala na. Grabe, no, mga kababayan ko. Ang kakapal na mga mukha nito. Ano? Lynn Mariano, Silibayan. Wala yan. Walang sinabi ang utak niya sa mga bisita ko. Yung mga bisita ko, hindi ito mga balimbing. Ito, mga may paninindigan. Hindi natin sila kapanalig sa paniniwala, hindi rin sila kapanalig sa kabila. Nasa gitna, mga kababayan, kaya maganda na makuhanan natin ng mga pananaw, opinyon, at kung ano ang nalalaman nila sa usapin na nangyayari
diyan sa impeachment trial ni Buday, sa impeachment trial ni Buday na mukhang wala nang papupuntahan. Ito na. Ibrigada mo! Naguguluhan ang mga miyembro ng prosecution team sa Kamara sa inilabas na utos ng Senate Impeachment Court kaugnay sa pagremand o pagpapabalik sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Humarap sa pulong balitaan ngayong araw ang mayorya sa prosecution panel kung saan kinumpirma nilang hindi muna tatanggapin ang ibinabalik na Articles of Impeachment. Hihiling daw ang prosekusyon ng clarification o paglilinaw mula sa Senado patungkol sa tatlong usapin. So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to... Ayan na, si Luistro, pakinggan ninyo mga kababayan. Sayang. Ano po? Alam nyo, tingin ko, eto opinion ko lang to mga kababayan ko Opinion ko lang to opinion ko lang. Tingin ko, natatakot itong mga senador na baka lumabas na mas magagaling pa itong sila Luistro, 10 ng kasama niya na magpaliwanag at mas maalam pa sila sa usapin ng impeachment trial. Kaya yung iba dyan, mga kababayan, na mga walang alam tulad ni Robin, ni Tulpo, sino pa mga kababayan, ni Lapid at marami pang iba, mga kababayan na walang alam sa batas, matatabunan sila. Nagets nyo? Natatakot sila sa mga prosecutor na lumabas at makita ng taong bayan na mas magagaling sila pagdating sa usaping batas. Kaya natatakot sila na darating ang 2028, madaragdagan at makikilala at gugustuhin ng taong bayan itong mga magpapakita at magpapakita ng kagalingan patungkol sa impeachment trial ni Buday. Yung ba yun, mga kababayan ko? The first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. Ayan na. Mga senador na mga inang-ina, sinagot na nila yung mga tanong ninyo, yan lang naman ang kailangan nyo. Pinabalik nyo pa yung article of impeachment na yan. Kita nyo, yan lang pala ang kailangan nyo. Sasagutin lang, di ba? Ayan na, sinagot na. Interesado sila na ituloy yan. We did not violate the 1-year prohibition rule. Walang binayolate. Sinagot uli yung mga tanong nyo. Interesado? Pa ba sila na ituloy? Sinagot na, interesado. May binayolate ba sila sa 1-year period? Wala, sumunod sila sa Constitution. O ano pang gusto nyong tanungin? Love life nila. Diba doon naman kayo magaling sa chismis? Bakit hindi yung mga love life ninyo? Ang sabihin ninyo, yung mga senador na mga bakla dyan. Umamin na kayo. Marami naman talagang baklang senador. Mga kababayan ko, totoo yan Isyong-issue yan, matagal na. Maraming mga baklang senador nagpapanggap na macho. Inang-ina mga kababayan, mas malandi pa sa inyo. Totoo yan mga kababayan. Yung mga senador nyo na binoto nyo, nagpapanggap na macho, pero mas malandi pa sa inyo. Sinabi ni Batangas Representative Jervin Luistro na imposible rin ang gusto ng Senado na kumpirmahin ng 20th Congress kung ipagpapatuloy pa ang impeachment trial. Sa mga nagtatanong, ibubulong ko sa inyo. Dahil hindi pa naman ito umiiral. Bukod dito, meron umanong kumakalat sa social media na maituturing ng moot ang presentation ng Articles of Impeachment. Batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment, and we seek the guidance, we seek the enlightenment
of the impeachment court so we can properly comply. Samantala, kaya na. Maayos daw. Tangya. Luistro pa lang yan. Wala pa si Chel Jokno. Wala pa si Dilima. Paano kaya? Matatapunan sila mga kababayan. Baka yung iba hindi na manalo talaga. Ano po, mga kababayan ko, hindi na mananalo yung ibang mga senador. Natatakot matabunan ng mga magagaling na mga kongresista at magiging prosecutor diyan sa isasagawa sana na impeachment trial ni Budaya. Diyos ko, yung mga senador nyo, sumusubo. Diba? Diba mahilig naman kayo? Diyan sa ano? Mahilig naman kayo sa chismis? Ayan. Bakit hindi nyo i-chismis yung mga sarili ninyo? Wag na kayong magkunwari. Sumali na kayo sa Ladlad Party List. Alam na yan ng kabaklaan. Bakit? Kaagaw nyo yung mga yan. Walang yan mga kapatayan. Gusto po kung malalaman nyo lang kung sino-sino yung mga yan. Ako, aywan ko na lang. Tuloy. welcome development at masaya naman ang prosecution team na naglabas ng summons ang impeachment court para sa panig ni VP Sara dahil nangangahulugan ito na hindi ibabasura ang kaso. Apparently, the jurisdiction over the person of the respondent has been acquired already. She has a period of 10 days. Bibigyan ko kayo ng clue. Bibigyan ko kayo ng clue. Kasama pa ako. Kasama pa ako na naghatid doon sa isang kaibigan ko na nakipagkita dyan. Diba? Tudulas ka. Respeto na lang sa kaibigan pero talagang hinatid ko siya. Grabe, hindi ako makapaniwala. Macho. Yung pala mga kababayan, manunubo. Ay, nako. Mga kababayan, maniwala kayo. Saksing buhay ako eh. Paano? Di ba? Saksing buhay ako eh. Abay, hinatid ko yung kaibigan eh. Pinakita pa habang kausap eh. Sabi, inaano ko eh. Pinapapunta ko sa kanyang sa kanyang lungga. At doon namin isasagawa. Ay! Matindi mga kababayan. Matuloy. To answer, that is not extendable. And we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well. Napakaliwanag na ng paliwanag ni Luistro patungkol sa tanong ni Cayetano. Napakaliwanag na doon sa motion ni Cayetano. Tuloy. Tingin naman ng lead prosecutor na si House Minority Leader Marcelino Libanan, ang pagremand ay bahagi lang ng paghahanap ng kompromiso ng mga senador. Kami po ay naniniwala na ang power to initiate ng impeachment complaint ay nasa... Mga chismoso kayo! Pumokus kayo sa topic ko! Huwag dun sa chismis ko! Bubulong ko sa inyo. House, lalo na pag pinirman ito, in-endorse ng isang congressman at pinagbutuhan sa plenaryo. Itong nangyari dito, hindi lang itong ordinary yung impeachment. 215 or Kita nyo, binastos yung 215 mga kababayan na congressman na bumoto para nga matuloy ang impeachment ni Sara, may sakatuparan. Pero pagdating doon sa Senado, mga kababayan, ayan ang ginawa nila. Uwi na lang niya, kahit man lang sana, nagmaang-maangan na lang. Ito, payo ko sa inyo, mga senador kayong mga hinayupa kayo. Sana, tinuloy nyo na lang yan, tapos nagmaang-maangan na lang kayo. Ganon. Tapos bandang dulo, akwit nyo.
at least na ipahayag, nakita, nalaman ng taong bayan kung totoo o hindi yung pinaparatang kay Buday. Baka biglang lumabas yung aking iniinteres na si Mary Grace Piatos at si Marian makita natin dyan sa Senado nanunumpa ng ganyan. Di ba ba? So mga kababayan, mga kababayan ko ha, kayo talagang hilig nyo sa chismis. Oo. Ito pa mga kababayan, eto si Pangulong Bongbong. Alam nyo, sa totoo lang, eto kinabibilibang ko rito. Pangulong Bongbong! Ano yon? Pasok! Nakapanipaniwala yung sinabi ni Yusek Claire Castro Na? na hindi talaga nakikialam si Pangulo. Na? Kasi nga naman, kung bumoto ang mga senador for or against that resolution, sabi ni Yusek Claire Castro, kailangan nilang panindigan at panagutan yan. Kaya kung sino man ang nakikita ng publiko ngayon na umiiwas o sumusulong sa mga interes nila, sila ang mananagot dyan. Correct. At saka hindi po kailangan, mga kababayan, ni Pangulong Bongbong Marcos talagang mangialam. Sana inyong maunawaan. Ano po? Maunawaan ninyo na si Pangulong Bongbong Marcos hindi sakop yan ng kanyang kapangyarihan. Kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos, titingin magbabantay lang kung sino yung mga gumagawa ng kanilang mga trabaho at tumutupad sa kanilang mga tungkulin. Yun lang po ang kakayanan ni Pangulo. Kaya kung nung mga nakaraang mga administrasyon, abay pinakikialaman ito sa kauna-unahang pagkakataon ang Pangulong Bongbong Marcos dahil ang gusto dumaan sa proseso, sa tamang proseso na ayon sa konstitusyon. Ayan, mga kababayan, dead malang. Pero nakabantay yan. Hindi ang Pangulo. Di ba? Ikaw, naniniwala ka? Na hindi nakikialam ang Pangulo. Siya ang maging unang presidente na hindi nakialam. Siya ang kauna-unahan talagang presidente na hindi nangingialam dyan. Di po ba? Tama ba? Correction of powers. Oo nga. Congratulations kung ganun talaga. Kaya nagsalitaan na naman ng lumang tao na ang dami ng presidenteng nakita sa kanyang buhay. Oo. Tama. Marami rin naman kami nakita sa aming buhay na naging presidente na nangingialam, nang wawalang niya saan? Sa mga nangyaring impeachment trial. Talagang kung sakasakali siyang kauna-unahan. Anong kung sakasakali, siya na talaga, Corina. Wala nang iba. Hindi mangingialam si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Bakit? Anong mangyari dyan? Mawala, maakwit. Siya pa rin naman ang presidente. At ilang panahon na lang, bababa na rin si Pangulo. Mapapalitan na't pipili na naman tayo. Sana mapili nyo, mga kababayan. Yung bang singgaling ni Pangulo o mas higit pa, abay mas okay. Kasi mga nakaraang administrasyon, di ba? Na Correct. talaga namang merong mga... Hindi lang yun. This is an administration of firsts. Right? Like for example, this kind of proceeding na sa ganitong timing. First VP, nakatandem niya, supposedly noon. Yes. First time na binalibag yung impeachment complaint, pabalik ng Kita nyo, first time talaga mangyayari yan. Kaya nga, ewan ba natin kay Cheese, parang nagiging sunod-sunuran dito sa mga senador na mga walang yan. ng Kongreso. So ako, I'm very interested to find out the reaction of the Speaker. Ang daming unprecedented. Kumbaga, sa nangyari. Wala, nagalit si Speaker, mga kababayan. Oy, kulang pa raw yung likes. Abay, magli-5,000 na tayo 1.6 pa lang yung nagla-like sa inyo. Tigilan natin to. Kasi pagod na rin naman ako So mga kababayan ko, hanggang dito na lang at itutuloy po natin ito mamaya. Opo, abangan nyo po ang aking mga panauhin mamaya pong hapon. Opo, isang abogado at isang batikang political analyst, profesor sa iba't ibang matataas at dekalidad na mga paaralan sa ating bansa. Isang abogadong batikan na talaga namang premyado po itong abogado
Hindi basta-basta lang. Ano po? Hindi basta-bastang abogado lang. Premyado po ito ha mga kababayan. Marami pong tinanggap na karangalan. Hindi tulad ng iba dyan. Ano? So muli mga kababayan ko, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyo hong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako po muli ang inyong lingkod. Maraming salamat po muli. Oo, ha? Sa pagsama ngayong umaga. Kaya mga kababayan, opo, lagi ko pong habilin nito. Huwag niyo hong kakalimutan, ulitin ko, mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kaya mga kababayan, hanggang dito na lang. Mike Cervera po, lagi nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike